Hello guys, welcome to this video. In this video guys, si Loan Tayo Flexible Loans naman po ang aking sinubukang applyan, alang-alang sa mga wala pang kamuang-muang sa mga online lending apps sa Google Play Store. Yes. Si Loan Tayo Flexible Loans nga po ay madadownload sa Google Play Store, and meron daw siyang set registration number guys, and kinapi ko nga yan at tinaste ko sa Check with Sec website, and ito ang kanilang company details. Company name, Factors Lending Corporation. Sec registration number, date registered January 1, 1973. Di pa ako pinapanganak guys. Latest submission type GIS, period covered November 4, 2024. Anong ibig sabihin ng period covered? Ibig sabihin, ano na to? Expired na? Kaya? Yeah? Kasi period covered November 4, 2024. I-google natin yan guys ha, kasi hindi naman tayo genius. So kahit sino guys, kaya pwedeng silipin ang kanilang sec registration number sa Check with Sec website. I-copy nyo lang po ang kanilang check. Ano ba? I-copy nyo lang po ang kanilang sec registration number sa Google Play Store, and i-paste nyo po sa Check with Sec website. And dinownload ko nga po si Loan Tayo Flexible Loans. Tama ba? Ay, iba-iba yata siya ng pangalan. Flexible Loans na. Factors Lending Corporation. And pagbukas ko nga ng kanyang app guys, ito ang bumungad sa akin. Tips for collecting user data, accept, personal identification data, emergency contact selection, accept lang lahat yan guys. Allow Loan Tayo to access this device from approximate location. Pasensya na guys, medyo severe yung aking pagkabulol ngayon ha. And then, enter na ang cellphone number na gusto mong gamitin para mag-register kay Loan Tayo guys. And as usual guys, para sa mga baguhan po sa mga online lending apps, lahat po ng kaya kong ibigay na tayong kapatid or friendly advice ay nasa video description na po. Dito po yan sa YouTube po. Only on YouTube po. Kompleto po ako sa video description po sa YouTube po, dahil medyo nai-slow ang ating content sa social media pag punong-puno ng description. So only on YouTube lang guys na kumpleto po ako sa video description, especially para sa mga baguhan pa po sa mga online lending app, sa mga inosente pa po, sa mga wala-wala. Lahat po ng kaya kong ibigay na tayong kapatid ay nandiyan na po, pakibasa na lang po guys ha. Please kindly read na lang po. So wait ka na po sa OTP, and ang nagpadala ng OTP ay si El Peso. Tips for upload SMS and image information, access to SMS information, capture and use of image data. Accept mo lang yan guys, yung mga gusto nilang ma-accept, yung mga hinihingi nilang permit to access. Accept mo lang lahat yan guys, basta aware po kayo sa mga ano ko sa mga tips and advice ko po na nasa video description po. Dito po yan sa YouTube. And nagpapautang daw po siya ng 2,000 to 80,000 pesos. Get money in 3 minutes, fill in information, get approved, receive money. Lower PHP margin, financing rates, one flat rate for amounts, and meron siya ditong SEC logo sa kanyang app. Yes. Magko-comment na naman ba ako? Mapapa-comment ka naman kasi talaga, kasi itong mga ulan na to, binabalandra nila yung mga ano nila, binabalandra nila yung mga logo ng legalities nila, mga SEC, etc. Pero para naman kasi hindi naman nila sinusunod yung mga rules and regulations. Mabatas ba? Tips for permission. Opinion ko lang yun guys ha. It's just my personal opinion. Okay guys? Location course, camera. Wala po akong sinisiraang any kind of platform po dito sa aking videos. Personal opinion lang po ang aking mga pinagsasabi. Okay? Camera, SMS, accept guys. Allow Loan Tayo to send and view SMS messages. Allow. Ito na guys. Basic na daw ito. Increase pass rate. Guys, medyo malaki-laki kasi itong screen na binabasa ko, kaya pasensya na po kayo personal information, how many online loans do you have currently? Ito guys is ano na guys ha, meron na siyang mga ready-made na answer, sasagutan nyo na lang. So i-discuss ko na lang po isa-isa, baka just in case na malabo po yung screenshot dyan at hindi nyo mabasa or tinatamad po kayong magbasa, ako na po magbabasa isa-isa para sa inyo, okay? How many online loans do you have currently? Answer, no. Answer ko dyan guys. How many times you borrowed money before? No. No lang ng no. Longest overdue? Siyempre no, hindi naman ako nagpapa-overdue. Advance ka magbayad Educational level, anong educational level natin dyan? Harvard graduate ba? Type of housing, nagre-rent ka ba or sarili mo yung bahay? Marital status, talagang iisa-isahin ko to guys, baka kasi tinatamad kayo dyan magbasa ng screenshots. Monthly expenses, numbers only daw. Sa monthly expenses, halimbawa maglagay ka ng 10,000, numbers only daw Email address, bigay ka ng email address guys, wala namang nakalagay na optional. Industry, payroll period, pinagdudugtong-dugtong mo na naman. Industry, payroll period, monthly income, next pay date, employment status. Mga basic na ba to guys? Basic na ba to sa inyo siguro no? Diskartehan nyo na lang guys para madali lang kayo ma-approve, okay?
And then, company name. Itong company, optional daw to guys, oh. Optional, company name, number of children, tsaka Facebook link. Pero ito guys is, kinumpleto ko tong mga to guys. Kumpleto ko tong mga to. Kinumpleto ko. Company name, yung pangalan ng tindahan ko guys, number of children, Facebook link, nagbigay po ako ng facebook.com, yes. How many times you borrowed money before? Meron siya dito guys, 0 to 5. 0. Ano ba naman na to? How many, bakit pa ulit-ulit siya? Paulit-ulit talaga siya guys, oh. Hindi kasi nag-answer na yata ako dito. Yes. Ito na, yung mga industry mo, computer, entertainment, financial service, monthly income, yan. Sabi ko nga sa inyo guys, yung mga nabanggit ko ng, meron na siyang mga ready-made na answer guys, kayo nang bahalang pumili. Pag nagkamali naman po kayo, is pwede kayong huminto at bumalik doon para pumili ulit. And then, basic lang guys yung pag-fill up, oh. Puro basic lang guys. Pag nakalagay naman dito optional, katulad ng company name, tsaka number of children, tsaka Facebook link. Sabi naman niya is optional, so nasa sa'yo yun guys kung gusto mong magbigay or hindi. So, pero ako guys, kinumpleto ko yan, nagbigay ako. So, basic na lang yan guys. Dito, humihingi siya ng 3 reference, yes. Humingi siya ng 3 reference guys. So, kinumpleto ko rin yan guys. Diskartehan nyo na rin guys ha, pero wag na wag kayong basta-basta nagbibigay ng contact reference, yung mga importanteng tao dyan, huwag yung pinagbibigay dyan guys, okay? So ito, dito na tayo sa ID guys. Ang kailangan niyang ID is national ID, postal ID, PIN card, PhilHealth ID, SSS card, voters ID, driver's license, passport, UMID card. So yan po ang kanyang mga ID national ID, postal ID, PIN card, PhilHealth ID, SSS card, voters ID, driver's license, passport, UMID card. Yun lang po yung mga yung mga hinihingi ng ID. Wala nang ibang ID guys, okay? And then, ang ginamit ko ba dito ay, anong ginamit natin dito? Tin guys, tin ang ginamit ko dito. And then double check muna guys kung tama yung na-detect ng camera. Syempre pipicturean mo yung ID mo. Do-double check nyo po kung tama yung kinapture ng camera kasi minsan binabalik-baliktad niya yung pangalan mo nasa apelyido, yung ganun. So double check nyo po, okay? And then facial recognition na guys. And ang e-wallet na pwede sa kanya guys is GCash, Paymaya, GrabPay. So para makarating ka sa dulo guys, mandatory siyang humihingi ng disbursement account. So, as usual guys, pag meron siyang bank, always bank ang binibigay ko guys. Dito sa bank guys is marami siyang bank. Marami siyang bank guys. So, imposibleng wala dito yung bank nyo. Lahat na yata ng bank is nasa kanya. Pero sa e-wallet guys is GCash, Paymaya, and GrabPay lang. Sa bank guys is any kind of bank. Nasa kanya lahat. Nasa kanya yata lahat ng bank. So, as usual bank. No choice ako guys, nagbigay ako ng bank kasi nga hindi ka nga makapagpatuloy kung hindi ka magbibigay ng disbursement account. And agad-agad guys, na-approve ako sa 3,000 pesos. Bumuntong hininga ka. Bumuntong hininga ka na naman, Ria. Ito na guys, approved sa 3,000 pesos. Let's see. Meron siya dito ang paalala. Loan application. Beware, you are allowed for one more active loan now. Choose wisely daw. Choose wisely guys. So, approved sa 3,000 pesos guys and pwede mo siyang i-adjust hanggang 1,000. Ngayon, halimbawa 3,000 guys, 2 terms po siya, 3 terms po siya. Pero disregard nyo po yung pang third term kasi wala naman siya. Oh. Ano ba? Pasensya na kayo guys ha, at tayo walang practice, diretso lang po tayo, parang ano lang po tayo dito ha, kwentong lashing. Hindi po ako lashing, kulang lang po sa practice, hindi po talaga ako nagpa-practice, diretso lang po tayo. And ito na po, sa 3 terms po is, masakit po ang ulo ko, pasensya na kayo, ganito po ako pag masakit ang ulo ko, magulo po ako. Magulo po yung audio. So, sa 3 terms po is, sabi ko nga disregard na po yung pang 3, ito na po. 7 days lang po siya. In 7 days, magbabayad ka ng 1,800. The next 7 days, 1,800. So dito guys is tatakpan ko po ito ha. Hindi ko po pwedeng i-disclose itong date na to guys, pero 7 days lang to. Ito guys, for my security, I need to cover the date. Okay guys? So yun ang 3 terms guys. Yun ang 3 terms. Sa first week, 1,800 ibabalik mo sa 3,000. Second week, another 1,800. So magkano na yun? Sa pang third is wala naman. And then syempre, ilalagay ko dyan ng screenshots guys para mas maintindihan nyo, no? Kasi nga magulo nga po ako. And then, dito na tayo sa 4 terms guys. Sa first week, ibabalik mo ang 1,300. Second week, ibabalik mo ang 1,300 again. And the third week is 1,300 again. So 7 days lang po talaga yan guys. Sa pang 4 na po, 4 terms daw, pero 3 pesos po yan, no? Naka-slash po siya. Naka-slash. Ayan nga po guys, at meron siyang breakdown. Ito, hindi medyo naguguluhan ako sa kanyang long terms guys, pero malinaw na magulo guys ha. Ito siya oh. Halimbawa sa 4 terms tong na-screenshot ko dito guys, 1,300 ang total niya na yan. Ang principal is 750, ang fee 250, intercept daw guys, hindi naman to interest, intercept, yes, intercept, mali na naman ba yan? Equals 750 principal, fee 250, interest, intercept, yeah.
300. So, ang total po is 1,300. Sa first week po yan. Same po sa second week. Same po sa third week. Sa pang 4 po is 3 pesos talaga. Walang principal, walang fee. May intercept na 3 pesos. Interest siguro yun guys. Interest. Bakit naging intercept? Pero okay naman. Maganda rin yung tunog. Intercept. Intercept. At sinilip-silip ko rin ang kanyang loan agreement, pero hindi naman accurate guys. Yes. Ugaliin nyo rin guys na magbasa-basa ng kanilang loan agreement guys. Kung nakikita nyo parang may mali is wag nyo na kung ituloy ha. And then ito guys, nagtry pala ako dito guys na nagtry akong 3,000 po yung approved sa akin, pero nagtry po akong i-avail itong 1,000 pesos para makita kung ano ba ang kalalabasan. So nagtry ako sa 1,000 pesos and then reviewing, please wait. So humingi pa siya ng ratings, nagbigay ako ng 4 star guys. Yes, and then we'll edit after testing. Yan. And then bumalik ako sa front page, you can borrow 2,000 daw. Total limit 3,000. Limit 1 loans to pay to unlock. So nagtry akong jumutang guys ng 1k and may natira pa daw na 2k and magiging available daw po yung pag nakapag-repay daw po ako, pero hindi pa nga po na-approve yung 1k na ko. Ayan no, total limit 3,000, available limit 2,000. Kasi yung 1,000 in review pa siya guys, in review pa yung 2,000. So ayan po siya, under review yung 1,000. May available pa po daw akong 2,000 pero yung 1,000 is in review pa po. And then, ewan ko kung anong oras to. Anong oras ko ba sinubmit yun? Sinubmit ko, in review daw siya, 6:48. Ang result ay 6:56. Ilan yun? 8 minutes? Unfortunately, you are not eligible to apply at the moment. Yes. So, because, dahil siguro 1k lang guys yung gusto kong jutangin kaya hindi ako na-approve dahil binisit ko po siya sa Google Play Store just a minute ago lang po. Yes, binisit ko po siya sa Google Play Store and let's see kung ano ang nakita natin sa Google Play Store. Ayan. Actually guys, ito pa lang si Loan Tayo guys is, di ba po na na credit denied po. Ayan po, credit denied po ako sa 1,000 pesos. And then nag-zero balance po yung available sa ko daw, loan amount available, nag-zero po yan. And then siguro mga after 3 days guys, after 3 days na hindi ko naman ginagalaw yung app is meron ulit akong available na 3,000 pesos. Pero nag-try ulit po akong jumutang ng 1k lang po, 1k lang kasi nga po gusto ko lang makita kung ano ang result. Kasi kung maganda, edi uulit tayo, di ba? Kung hindi maganda, ay wag na. So, for the second time guys na nagtry akong umutang ulit ng 1k, denied ulit siya guys. And then after 3 days again, available again the 3,000 pesos. So, ibig sabihin talagang baka gusto niya kunin ng buo yung 3,000. Ito nga po, at nag-visit ako sa kanyang critical rating sa Google Play Store and ito ang aking mga nabasa. It's totally misleading because it doesn't mention the service fee. I borrowed 3k and I only received 2,250. The amount is due in 14 days divided into installment every 7 days. Ito hindi ko na tatapusin guys. Kayo nang bahalang kasi ayoko rin magbanggit-banggit ng mga dito. Kayo nang bahalang mag-visit ng, ugaliin nyo guys na bumisita sa mga Google Play Store o sa mga app ratings po nila. Ugaliin nyo po magbasa-basa ng app ratings nila. Doon po kayo sa critical magbasa. Basahin nyo po yung mga nagbibigay ng 1 star kung ano yung mga experience po nila kasi yan po yung mga totoong experience. Yan po yung mga totoong real user experience. So wag po kayo dun sa mga 5 star po kasi kadalasan mga 5 star is mga fake lang po yan. Okay po? Kadalasan hindi ko po nilalahat. Hindi ko po sinasabing ang 5 star ay fake po kasi ako nagbibigay rin talaga ako ng 5 star sa mga legit po. Okay po, hanggang dito na lang po sa mga baguhan po sa Ola. Okay. Bulol. Nagmamadali. Ang sakit po ng ulo ko. Kumikirot yung aking headache. So hanggang dito na lang po. Sobrang haba na po nitong video na to. Pang second batch na po ito. Again po, para sa mga baguhan po sa mga online lending apps or Ola po. Please kindly read the video description po dito po sa YouTube. Kompleto po yan. Nandyan po yung mga payong kapatid ko po. At see you on my next videos guys. Thanks for watching.